Good morning everyone, welcome to my channel and it's me again, ang inyong chismosong Kaalda Vlogger. So, gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawang tumatangkilik nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. So, wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw. I'm sure na hindi ninyo pagsisasihan na pinanood nyo to mula umpisa hanggang hulihan, and syempre wag kayong mag-i-skip ng segment, okay? Buuin nyo to mula umpisa hanggang hulihan. So, ito na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. So, ito na, no. Di ko rin alam talaga dyan sa mga taga District 1 ng Quezon City kung ba't yung iba dyan or halos ng karamihan dyan nadadala ng pera ni Mr. Spotted palibasan na pinanalo nila. So, eto na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo ng buong buo. So, eto na guys, watch this. At kung nakita nyo na ngayong recap, so once again say TTO sa mga admins. So, dumako na tayo sa ating main topic for today's video, agad-agad. Gaya ng sinabi ko kanina, ewan ko ba dito sa mga iba to hindi ko talalahatin, at syempre iba naman yung lugar namin kasi District 5 kami sa QC. So SKL lang, share ko lang. Ewan ko ba sa mga taga District 1, no? Ewan ko sa mga taga District 1 kung ba't lahat, 'di ba, ng mga taga District 1 nadadala ng pera ni Mr. Spotted. Simple lang, 'di ba? Ba't sila nadadala ng salapi? 'Di ba? Ba't sila nadadala ng konting labas lang ng pera kuha agad, grab agad. Siyempre sila yung nagpanalo dyan kay Mr. Spotted, no? At siyempre katakataka naman kung ba't nanalo yan. Di siyempre nagpamudmud yan ng bonggang-bongga sa mga constituents niya ngayon. At ito lang nung pinanalo nyo ba yan, may nagawa ba yung tama sa QC? May naihatag na ba yung proyekto na naganap dyan sa QC? Wala naman, di ba? Actually guys, mas deserving pa nga yung kalaban yan sa politika that time na manalo kesa dyan di ba? Kesa panalunin yan. So mas deserving pa talaga yung politician na kalaban niya. Ewan ko ba sa mga sulsul dito sa paligid ba't nila pinanalo yung Spotted na yan? Wala namang alam yan sa pagiging politiko, di ba? Ilang beses ngayon tumatakas sa camera, di ba? Ilang beses tumatakas yan pagka, di ba, laging missing in action, lalong-lalo na kung panahon ng COVID, di ba? Nasa Baguio yan that time. Yan ba yung matinong politiko? Laging wala, laging layas ng layas, laging missing in action, di ba? Laging miya, laging wala sa meeting, di avance. Laging wala sa mga kung anek-anek na meeting di avance ng distrito niya. Tapos sasabihin niyo dapat panalo yan. Diba? Dapat italaga yan. Nung tinalaga ninyo, may nagawa ba yan? O may ginawa na ba yan sa bayan ninyo? Sa QC? Wala pa naman, diba? Wala pang nagagawang tama yung Mr. Spotted na yan. Kaya wag nyo kung etyos-etyosin. Diba? Wag nyo kung drama-drama na may ginawa ng tama yung Mr. Spotted na yan. Dahil kung ako man ang magsasabi sa inyo, wala pa namang nagagawa yan ni katiting na project, diba? Di sana may mga nabalitaan na ako sa friends ko from QC na may nagawa na sila or may naisa para na yung Mr. Spotted na yan, diba? Sa bagay, iba't ibang distrito yan. Pero yung District 1 na yan talaga, yan yung pinaka-palpak talagang politiko ang meron sila. Yan talaga, I swear. Yan talaga yung pinakapalpak, ang pinakapalpak na merong politiko dyan. Yan talaga. Kasi guys, artista lang naman talaga ang alam yan ewan ko ba ba't may mga nanulsol talaga na
pumasok na politiko yung spotted na yun, 'di ba? Kasi yung artista takas lang ng takas, 'di ba? Laging miya ng miya pagka may taping or shooting. Pero yung politiko dapat talaga, guys, gawin niya talaga yung responsibilidad niya as a congressman, 'di ba? Or congressgate, 'di ba? Kailangan niya gawin talaga yung responsibility niya yan. Kaso nga, ang kabaligtaran, isa lang yung nakikita natin na talagang hindi niya ginagawa ang kanyang responsibilidad sa kanyang distrito o sa kanyang lugar. Hindi niya ginagawa ng tama, 'di ba? Imbis na gawin ng tama, asan siya, 'di ba? Nasa Baguio during COVID, nasa ganito, nasa ganyan, busy, 'di ba? Nasa galaan, 'di ba? Tapos sasabihin niyo, ay dapat iboto 'yan, dapat ipanalo 'yan. Oh, sige na, dapat na, pero guys, wala pa rin nagagawa yan. I swear to God, wala pa rin nagagawang tama yung spotted na yan. Kaya kung ako sa inyo, vote wisely sa mga susunod pang Congress or whatever na kung sino man tatakbo dyan sa diba, kung sino tatakbo dyan sa susunod pang mga taon or dekada, diba, vote wisely. Ito nga, diba, yung mga nailatag ng project 3 years ago or ilang taon na siya sa politics, diba, ilang taon na siya sa pagiging congress ng QC, diba, wala pa naman na ihahatag yan. Palibhasa, yung penguin na alagad din niya, yun yung nanulsul sa kanya para tumakbo. Asan na ngayon? Wala, diba? Wala pa rin nagagawang project. Ito nga, diba, nagkabagot na lahat dyan sa QC. May nabalitaan ba tayong nailatag ng project yan o proyekto yan sa spotted, diba? May nailatag na ba yung project? May nailatag na ba yung maganda-ganda project para sa mga kababayan niya, diba? Para sa mga nasasakupan niya, diba? Wala pa naman na isasakatuparan. Ilang taon na siya sa politiko or ilang taon na siya dyan sa nananungkulan dyan sa QC, diba? Wala pa rin talaga. So, kung may mga kakataga QC man dito sa mga followers ko, sa mga fans ko, diba, kayo na mismo yung magsabi na wala pa rin talagang nagagawa or wala pa rin talagang naihahatag yung spotted na yan, diba? Puro lang pakitang gilas yan diba? Puro pakitang gilas diyan sa puting di avance, puro pakitang gilas sa mga pa-event diyan sa QC, diba? Sa halalan, puro pakitang gilas. Pero pagka wala ng camera, ay wala na, diba? Puro gala, puro walwal dito, walwal dun, upload dito, upload dun, edit dito, edit dun, diba? Yan yung inaasikaso niyan. Tapos sasabihin niyo karapat dapat or dapat talagang manalo, diba? Nasaan yung mga utak ng mga taga-district 1 talaga, diba? Maski ako naguguluhan talaga dito sa mga to diba? Ewan ko ba ba't pinanalo nyo yan, mas marami namang deserving na tumatakbo that time, year 2021 or 2020, diba? Ako as a taga-cruise dati, diba, lahat ng mga nagiging congressman or nagiging bahagi ng politika, talagang may nagagawang tama. Yung spotted na yan, bukod sa wala nang nagagawang tama sa showbiz, wala pa rin talagang nagagawang tama sa mundo ng politics o sa politika. Wala talagang ginawang tama yan. Tapos diba, kaya ito lang ang sasabihin ko, sinayang nyo lang talaga yung boto ninyo or sinayang nyo lang talaga yung pera ninyo sa maling tao,
'di ba? Dahil maling tao yung binoto ninyo, maling tao yung pinag-aksayahan ninyo ng pera ninyo ng pinagugulan ninyo ng pagod ninyo, ano ninyo ng attention ninyo. Sayang na sayang talaga. 'Di ba? Yan naman talaga eh, 'di ba? Kung magsasayang lang kayo ng oras or magsasayang kayo ng panahon, magsasayang kayo ng pera ninyo doon sa karapat dapat. Doon talaga sa karapat dapat, guys. Hindi yung doon tayo sa politiko na bias, 'di ba? Hindi tayo doon sa politiko na kada kada ano, kada may project na gagawin, hindi naman natutupad, 'di ba? Hindi naman ginagawa, 'di ba? Pakitang gilas lang na hindi nga siya nagbigay ng relief goods sa mga nasalanta ng bagyo. Samantalang si Alden nagbigay ng mga nagbigay ng mga relief goods sa mga nasalanta ng bagyo sa Bulacan. Palibhasa dito sa asawa niya tong lugar na to. Pero try ninyong papuntahin yan si Mr. Spotted dito sa Bulacan. Walang lalabas, 'di ba? Walang susulpot sa kanya, walang mag-aaksaya ng panahon na makita siya, walang mag-aaksaya ng panahon na labasin siya. Buti pa si Alden, 'di ba? At try niyang ipamunta dito, talagang maraming lalapa sa kanyang aso. Mukha pa naman din siyang buto-buto, 'di ba? Mukha pa naman din siyang hindi politikong tignan. Mukha pa naman siyang hindi politiko tignan. Tignan ninyo si Alden na artista yan na malaking big star. Pumunta dito sa Bulacan para mamigay lang ng relief goods. 'Di ba? Yang si Spotted, nabahanat lahat ang mga taga QC, nabahanat lahat ang mga kababayan niya, yung mga constituents niya, yung mga nasasakupan niya. Wala pa rin tayong nababalitaan sa TV na namigay yung si Spotted, 'di ba? Wala pa rin tayong nababalitaan na nagganito, ganyan si Mr. Spotted, na may nagawa ng project yan, na may nagawa ng tama yan, 'di ba? Wala pa rin tayong nababalitaan na ganun. Si Alden, lahat ng mga, 'di ba, lahat ng mga nagawa niya 'di ba, hindi niya binibida ito, lahat ng gawin niya binibida niya kasi nga gusto niyang pag-usapan siya, gusto niyang laman lagi siya ng Sokmed, at gusto niya lagi siyang laman ng trending. Kaso nga hindi siya nagiging laman ng trend lists, kaya ayun, 'di ba? Kaya sorry na lang talaga, Mr. Spotted, talaga kung may karapat dapat man dyan sa QC, walang iba dyan kundi yung ibang tatakbo ng politiko in the near future, 'di ba? Yung may mga yung hindi missing in action, hindi gaya mo, 'di ba? Lagi kang missing in action, lagi kang wala pag kami meeting, di advance, lagi kang niya, lagi kang wala na lagi pagka din yung mga project kang gagawin, nga ka lang, 'di ba? Wala ka naman ding gagawin, wala ka naman ding tinutupad sa mga mabulaklak ng salita. Tas ito naman mga to, pagka nagsalita si Mr. Spotted sa mga meeting, di abanse niya or sa mga pagpupulong niya, talagang dalang-dala, 'di ba? Dalang-dala, pero may nagawa na ba yan sa inyo? Wala pa, 'di ba? Maski nga bigyan kayo ng relief goods, wala pa rin nagagawa. So wawa naman kayo, 'di ba? Kawawa naman kayo, nadadala kayo sa mga mabulaklak na salita ng ng politiko ninyo dyan or ng congress ninyo dyan, 'di ba? Awa na lang talaga sa mga taga District 1, 'di ba? So babay na mga ka-ADN, I love you all, have a nice day, keep safe, and God bless everyone. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, and syempre huwag ninyong kakalimutan na i-click ang notification bell para sa susunod akong mag-upload, kayo agad ang unang-unang manonotify, and syempre kayo agad ang unang-unang makakanood. Okay, so babay na mga ka-ADN, I love you all, have a nice day, keep safe, and God bless everyone. Bye bye, I love you all.